Marahang naglalakad si Ibarra na walang tiyak na patutunguhan. Nakarating siya hanggang sa liwasan ng binundok. Nang biglang maramdaman niya ang marahang dantay ng isang kamay sa kanyang balikat. Binata, mag-iingat kayo. Ang nangyari sa iyong ama ay isang halimbawang hindi na dapat maulit pa. Maaari po bang sabihin ninyo ang kanyang naging kapalaran? Akala ko'y alam na ninyo, ngunit huwag kayong mabahala. Dito po'y kailangang mabilanggo upang maging marangal. Alam kong hindi ninyo ako nais pasakitan. Sabihin ninyo kung bakit siya nabilanggo. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi nangungumpisal, gayong alam naman niya ito. Para sa iyong ama, ang isang pagkakasala ay hindi mapapatawad at makukuha sa paglilimos. Sa pulpito ay pinasasaringan siya ni Padre Damaso. Tumigil sandali ang tenyente sa pagsasalita. Nang panahong yaoy may isang artilyerong naalis sa pagkasundalo dahil sa masamang ugali. Ginawa siyang tagasingil ng buwis ng mga sasakyan. Ang dating artilyero'y kilala sa kalupitan at kamangmangan. Isang araw, ang artilyero'y tinukso ng mga bata at sinigawan ng Babe Bibobu. Hinabol niya ang mga bata at nang abutan ay pinukol ng kanyang baston. Ang batang tinamaan sa ulo ay nalugmok. Siyang pagdaraan ng iyong ama. Hinawakan niya sa bisig ang artilyero at saka minura. Nakita na lamang na ang artilyero'y napasuray sa malayo-layo nang ulo'y bumagsak sa bato. Sumuka ng dugo at namatay ang artilyero. Nabilanggo ang iyong ama. Siya'y pinaratangang pilibustero at erehe. Pinaratangan siyang bumabasa ng El Correo de Ultramar at ng mga pahayagan sa Madrid. At dahil pa rin sa nakuhanan siya ng larawan at liham ng isang paring binitay. Dapat sana siyang makalaya sapagkat pinatunayan ng mga gamot na ang kinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Lumapit ako sa isang batikan at binatang manananggol na Pilipino, si Ginoong Ma, ngunit siya'y tumanggi. Sa payo niya, lumapit ako kay Ginoong A, ngunit bawat paratang na mapasinungalingan niya'y pinapalitan agad ng ibang paratang. Isinakda lang iyong ama na nangangamkam ng mga bukirin, kaya't pinapagbayad siya ng kapinsalaan. Pinagbintangan din siyang kasabwat ng mga tulisan. Nang siya'y malapit ng lumaya, ang kanyang katawang nanghihina sa pagkakapiit at pag-iisip ay naging sanhi ng kanyang pagkakasakit na ang tanging lunas ay kamatayan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok sa kwartel ang tenyente at sumakay naman sa kalesa si Ibarra at nagpahatid sa Fonda de Lala. Nang dumating si Ibarra sa Fonda de Lala ay kaagad siyang umakyat sa kanyang silid. Balisang-balisa siyang umupo sa isang silyon at tumingala sa kalawakan ng himpapawid. Mula sa bukas na durungawan ng kanyang silid ay natatanaw ang bahay na nagliliwanag sa kabilang ibayo. Nanunuot sa pandinig ni Ibarra ang himig ng tugtugin ng biolin. Nahikayat sana siyang magmasid sa pagdiriwang at sana'y nakita niya ang magandang pangitain, isang napakaganda at mayuming dilag na nakadamit Pilipina. Isang dalaga lamang ang parating laman ng isipan ni Ibarra. Ito ay si Maria Clara na kararating lamang buhat sa Beaterio. Sa kabilang dako, dalawang pangitain naman ang namamalas ni Ibarra sa kalawakan ng himpapawid mula sa durungawan. Ang una ay isang lalaking naghihirap sa bilangguan, ang kanyang ama, at ang ikalawa ay isang binatang maligaya sa ibayong dagat,
walang iba kundi ang kanyang sarili. Nangamatay na ang mga ilaw sa katapat na bahay. Huminto na ang tugtugan at ang mga kaingayan, ngunit napakikinggan pa ni Ibarra ang nakalulunos na sigaw ng ama. Crisostomo! Pagkatapos makapag-agahan, ay nanahi si Maria Clara upang hindi mainip sa paghihintay. Napansin ni Kapitan Tiago na namumutla si Maria Clara, kaya ipinayo niyang magbakasyon ito sa Malabon o sa San Diego. Pagkabili mo ng damit ay tutungo tayo sa Malabon ng mga ilang araw. Wala rin lamang ang iyong inaama. San Diego na, pinsan. Maganda ang ating bahay roon. At isa pa, malapit na ang pista. Ikinagalak ni Maria Clara ang narinig, ngunit ang pagtigil ng isang sasakyan ay ikinagbago ng kulay ng dalaga. Siya na nga. Hala, mag-ayos ka habang nag-uusap sila tungkol sa inyong... Sige na, madali ka. Lumabas ang magkasi sa azotea upang iwasan ang alikabok na nililikha ng pagwawalis ni Tia Isabel. Hindi mo ba ako nalilimutan sa paglalakbay mo sa maraming bayang pinananahanan ng magagandang dalaga? Ang iyong alaalay kasama ko sa lahat ng sandali at siyang tanging aliw ng nalulungkot kong kaluluwa nang ako'y nasa ibang bayan. Ikaw ang sagisag ng aking lupang tinubuan, marilag, matapat, mahinhin at anak ng Pilipinas, ang lupaing nagmana ng dakilang asal sa Espanya at nagtataglay pa rin ang namumukod na ugali ng isang bagong bayan. Naaalala mo ba noong tayo isama ng iyong ina upang maligo sa Batis? Nag-aaral ka noon sa Ateneo kaya't sinasabi mo sa akin sa wikang Latin ang bawat ngalan ng mga bulaklak at mga halaman. Ngunit di kita pinapansin dahil hinahabol ko ang paru-paro at tutubi. Nawala ka. At nang muli kang bumalik, ipinatong mo sa ulo ko ang putong ng mga bulaklak ng suha. Ako'y tinawag mong si Chloe. Kinuha ng iyong ina ang aking putong, dinikdik, saka inihalo sa gugo. Napaiyak ka at sinabi mong hindi nakaalam ng mitolohiya ang iyong ina. Tinawag kanyang hangal at ako'y nagtawa. Nagtampo ka sa akin. At kaya ka lamang nangiti ay nang lagyan ko ng sambong ang loob ng iyong sombrero nang tayo'y pauwi na upang di ka mainitan. Nagalak si Ibarra. Kinuha sa kalupi ang isang papel at ipinakita ang ilang dahong nangingitim tuyo, ngunit mabango. Ito ang dahon ng sambong na alaala mo sa akin. Isang puti at munting supot ang kinuha naman ng dalaga sa kanyang dibdib. Iyan bang liham ko bago ako umalis? Wala ka namang ibang liham sa akin Binasa ng dalaga ang sulat ng pantay mata upang di mamasdan ang kanyang mukha. Ayaw kong umalis, ngunit ang katwiran ng aking ama, ikaw ay lalaki, kaya't katungkulan mong matutuhan kung ano ang buhay at nang mapaglingkuran mo ang iyong bayang pinagkakautangan ng lahat. Sa piling ko'y matutulad ka sa sinabi ni Baltasar na halamang lumaki sa tubig, dahoy na lalanta munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling init. Napatayo si Ibarra na namumutla at biglang nagpasyang magpaalam. Bakit? Napano ka? Nakalimutan ko ang aking tungkulin ng dahil sa iyo. Dapat na akong umuwi sapagkat bukas ay kaarawan ng mga patay.